Narito na po tayo sa episode 48 ng Widow's War, araw ng Miyerkules mga kapuso. Inaawat nga sila ni Rebecca, sabi niya, wag niyo po sasaktan siya. Best friend ko po siya, inaamin ko ng totoo, sabi ni Aurora. Hindi, Cairo, saktan mo siya, bubugin mo siya. Naawa tong si George, wala siyang magawa kay Rebecca. Tutulungan siya ni Galvan saka ni Tita Aurora niya. I said enough, stop. Tumahimik ka, Rebecca. No, 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 tita. Kaibigan ko po siya, matalik ko siyang kaibigan. Habang hawak-hawak siya na mahigpit ni Amando, hindi siya makawala. Ngayon, naimasmasan na siya at hinawakan ni Aurora yung dalawang pisngi niya. Sabi niya, tahan na, Rebecca. Tahan na, pamangking ko. Magiging okay din ang lahat, okay? Huwag ka nang umiyak. Ngayon, ito namang si Edward, naalala niya yung pagkakalagay ng kutsilyo dun sa lagay ng labahan na damit ni Sam. Naalala pa niya sila mismo ang sinisisi ng nanay niya dahil nga gumawa na nga lang sila ng pagpaplanta ng kutsilyo, nahuli pa sila yung anino ni George nagip doon sa may CCTV footage. So pinuntahan siya ni Sophia, sabi niya, Edward, sama ka ba sa amin sa nga nila, samahan nga nila para mag-imbestiga kung sino yung nagplanta ng kutsilyo sa kwarto nga ni Ate Sam. Hindi na ako sasama. Bakit naman? Wala lang. Tapos napupuna ni Sophia na nangangatungtong si Edward. Para bang nilalamukos niya yung dalawang kamay niya, di ba? Nahalatang may tinatago siya at balisa siya. Tuliro pa. So sabi ni Edward, sige na, sasama na ako. Nagbago isip niya kasi nga nag-aaya si Louie na mag-imbestiga doon nga sa team Busters nila, di ba? Crime Busters. So, yun, napapayag na rin tong si Edward na sumama na kasi kailangan niyang gawin yun kasi mahalata siya lalo ni Sophia, di ba, na may tinatago siya. Ngayon, habang natutulog tong dalawa, bigla na lamang naalipungatan tong si Peter, hindi ko mawari kung siya yung nagtutulog-tulugan ba o hinintay niya lang makatulog itong si Jericho kasi meron siyang balak. Binuksan niya yung aparador nito para kunin yung litrato nung si Sanggol pa habang karga-karga siya ni Rodolfo Palacios. Ninakaw niya yun, di ba? Pero wala siyang nakita at hinalukan niya tong bag ni Jericho sa ilalim ng kama. Dito niya nakita yung litrato kaya tinago niya agad. So ito namang si Aurora kasama si Kuya Galvan niya, sinisermon na nila si Rebecca. Hindi, kailangan ko na siyang paalisin dito sa Palacios. Hindi po, tita, kaibigan ko po siya, matalik ko siyang kaibigan, I promise. Magkapatid lang po talaga yung turingan namin. Para ko na po siyang kuya at ganoon din po yung turing niya sa akin. Please tita, wag niyo siya paaalisin. Nawala na nga sa akin si Nurse Angie Tapos siya pa ba? Pati ba naman siya alisin niyo? Tita, I promise. Nagsasabi po ko ng totoo. Hindi, palalayasin ko siya. Syempre, soft-hearted tong Tita Aurora niyo kay Rebecca. So napagbigyan niya na, 'di ba, sa pagkakataong ito, sa pangalawang pagkakataon. So sabi niya, sige, pagbibigyan kita. Pero kapag napatunayan ko na merong masamang intensyon sa inyong Jericho niya na nagte-take advantage siya sa'yo, palalayasin ko siya dito, naintindihan mo? So patingin-tingin nitong si Galvan, naiilang siya sa desisyon ng kapatid niya si Aurora kasi nga sabi nga ni Galvan, paalisin na natin yung taong yan, yung lalaki niyan dito, dispatchin na natin, kumbaga paalisin na talaga, di ba? So nawala ng gana si Galvan sa desisyon nga ni Aurora dahil pinabigyan niya nga yung pamangkin niya. Samantalang tong si Rebecca napayakap sa tiyahin niya. Dumating tong si Amando, tinawag ni Aurora. Nandito na po yung kapalitan ni Angie, madam. Sinabi yung pangalan. So sabi niya, so siya yung maid ko? Ano ba, 5 years old ba ako? Nawala ng gana si Rebecca, so napakunot na lang siya ng noo, saka napahawak sa ulo hanggang sa umalis siya. So sabi ni Aurora, binanggit niya yung pangalan ng katulong. So ikaw na ang bago mag-aalaga sa pamangkin ko kay Rebecca. Pagpasensya mo na ugali niya. Ang kailangan mo lang talagang gawin ay huwag kang lalagpas sa oras. Kailangan mapainom mo siya ng gamot, okay? Sabi nung katulong, okay lang po madam. Alam ko na po yung gagawin ko. Sanay na po ako sa mga ganyang klaseng tao. Sabi ni Aurora, meron ka bang pinaparinggan na ibang tao ha? Sabi ni nung katulong, wala naman po ma'am. So umentra na to si Amando, tara na. Kakusapin na kita at ibibriefing ko na sa mga dapat mong gawin. Nakakatawa kasi magkakaroon pa ng mahaba-habang argumento di ba? So nung nakalis na si Amando, naalala ni Aurora, nag-flashback sa kanya yung sinermo na niya si Amando. Sabi niya,
ni Amando, "Siniguro ko po lahat ng mga ebidensya ay naging abo na." Sabi ni Aurora 'no, "At yang natitira niyang litrato niya siguraduhin mo na walang duplicate 'yan." So na meron siyang tinawagan tao, meron siyang binanggit na tao, eh, sabi niya, "Kamusta na si ano, yung bata nga?" Ibig sabihin buhay. Buhay yung anak ni Rebecca mga kapuso. Sabi niya, "Gusto ko siyang makita." Yung sa mismong araw mismo nitong ano, pinaka-death celebration nito ni na Rodolfo Palacios saka ni ano, ni Basil, 'di ba? So, nagpaalam 'tong si ano, Edward na meron siyang pupuntahan kasi nga magsisimula na yung mission nila ng Crime Busters kasama nga 'tong si Louie, saka yung isa pa, saka 'tong si ano, Sophia. Ito namang matalik na kaibigan ni ano or malapit na kakilala or kaibigan ni Rodolfo lumapit. Habang si Rebecca meron siyang ginagawa, sinasabay niya yung plano niya sa pagwe-welcome ng guest, 'di ba? So sinusulat nila yung mga contact info nila na maaari nga naman tawagan ni Rebecca, babalikan niya. Ngayon dumating 'tong si Amando at pinakilala nga 'tong si Rico na nagngangalang Rico, kina Cairo saka kay ano, Peter saka kay Jericho. Siya nga pala si Rich. So sabi nung bata, nung binatilyo, "You can call me Rico. Rico na lang po, sir." O sige. Siya yung kapalit ni DJ kasi nga 'di ba yung maliit na bakla na payat, umalis na diyan. Nag-resign na. Hindi natin alam kung ano yung totoong reason. So driver pala siya no ng pamilya Palacios, naalala ko nga pala. So si Rico ang naging kapalit. So nakipagkamay siya dun sa tatlo. "It's nice to meet you po. Nagagalak ko po kayo na makilala." No? So, siyempre, bata pa, teenager pa eh, 'di ba? Pero malaki na pala yung anak ni Rebecca. Ito pala yung anak ni Rebecca, 'di ba? Malaki na. It takes a year na. So, ito na, no? Sabi naman ito ni, ano, Cairo, akalain mo, no? Ang dami ng mga namatay dito. Eh, mabuti na lang talaga nabigyan na ng hustisya yung pagkamatay ni Sir Basil. Eh, nakulong na tong si Francis. Siya pala tong pumatay sa kanya. Samantala, eh, nanghihinayang nga 'tong si Cairo dahil nga ang dami na ngang mga namatay. Sabi niya, biruin mo hindi pa tapos yung 40 days ni Sir ano, Paco. Tapos si Sir Basil naman. Tapos ngayon si Ma'am Beverly pa nadagdagan. So sabi naman ni ano, Peter, gaano ka nakakasiguro na mabait yung amo mo? Walang yayang amo mo, 'di ba? So biglang nag-flashback sa kanya yung alaala na yon at nag-throwback sa kanya na meron na mangyayari sa kanila ni Basil. Tinake advantage niya kasi si Basil eh, yung pagiging lasing nito, lasinggero. No, inihatid niya sa kwarto kasi sabi nga ni Basil, "Napakaswerte ko naman at ikaw ang naging alalay ko." Naku sir, wala po yun. Alam mo kung isa ka sa mga naging ex ko, wala na akong may hiling pa. So tinake advantage niyo, nare-rape niya si Basil na amo niya. Pinatulan niya amo niya pero hindi niya alam taktika lang pala 'to ni Basil para mahuli siya, 'di ba? Na may gusto sa kanya at mapatunayang bakla talaga 'tong si Peter. So sinarado na ni Peter yung pintuan, nilak niya. Para nga naman masolo niya yung amo niya at nagubad na nga siya ng itaas na damit. Inakit niya 'tong si Basil, 'di ba? So hinawak-hawakan niya, talagang physical contact, close contact talaga, magkadikit talaga sila. Pumatong na siya rito kay Basil. Ito namang si Basil naalimpungatan, kunwari lasing-lasingan siya, lasing-lasingan mode. Nung halikan na siya ni Peter, bigla siyang itinulak pataas ni Basil, hawak-hawak siya na matindi. Sabi niya, "Ano, nahuli na rin kita sa wakas. Anong ibig niyo sabihin, sir? Ha, 'di ba sabi mo?" "Anong sabi ko, ha? Hinuli lang kita. Hindi ako papato sa mababang uring kagaya mo dahil ikaw, utusan ka lang dito. Hindi tayo magka-level. Kung papatol man ako, yung kauri ko. Isa akong Palacios, tagapagmana, tapos ikaw ang papatulan ko. No way, hindi kita gusto." Sabi niya nung arte nito ni Basil. Aklang akla, napaka-arte mo akla. Yun na nga oh. Hanggang sa dinuraan niya tong si Peter. Nakakaawa si Peter dito kung duru-duruin lamang ni Basil no. Si Basil kasi may pinagmanahan talaga kay Tita Aurora niya pagiging mata pobre. Sobrang sama na ugali nito ni Basil, mas masama pa kay Paco, yung mga salitaan niya, yung boses niya, yung bibig niya. So nainsulto dito si Peter kahit sino talaga manliliit, 'di ba? So nagdamit na siya, 'di ba? Kahit na dinuruan siya sa dibdib. Tapos yung ano niya, yung arms niya, 'di ba? Yung mga kamay niya pati talaga nag-close. Galit na galit siya. So sabi naman ni Peter,
Oo nga eh, na-resolba na rin yung kaso ni Sir Basil. Natapos na. Pero walang yayang amo mo, no? Mata pobre, sama-sama na ugali. Kala mo bang meron na kumukuha sa kanila? Wala no, kaya wala akong concern sa kanya. Kasi magkakaroon ako ng concern sa kanya kung meron akong kumukuha sa kanya kung sakaling namatay siya. Bakit? Meron ba akong mapapamanahan? Di ba wala? Wala naman akong kumukuha ang pera, di ba? So sabi ni Cairo, ewan ko sa'yo, Peter, ang drama mo, dahil mong drama. So bumalik na siya sa trabaho at iniwan na nga niya tong si Peter. Kasi nga, ang layo na ng pinag-uusapan nila, 'di ba, napalayo na kung ano na itong mga sinasabi niya. Samantalang itong si Galvan umiinom. Ngayon, iniisip niya yung mga panahong buhay pa yung anak niya at pinakilala nga itong si George. Sabi niya, Dad, she's George. Sabi naman ni Galvan, sino siya? Ang ganda niya, siya na ba? Sabi naman ni Basil, maybe. Pero ito lang masabi ko sa'yo, Dad. Maaring maging kami. So sabi ni George, no, Han, pwede ba yung turo mo sa akin yung restroom? So umalis si George, diba? Sabi niya, excuse me po muna tito. Ngayon nagkausap yung mag-ama. So siya na ba talaga? Ano, isa ba siyang Royales? Pero siyang iba pang binanggit na apelyido eh. Sabi naman ni Basil, no, she's Balay. Balay? What do you mean? Anong ibig sabihin mo? Na isa lang siyang ordinary woman? Ba't naman, Dan? Siya magdadala na magiging anak namin kapag napangasawa ko siya at magkakaroon ka ng apo na tagapagmana. Yun lang naman ang habol ko eh. Yun lang naman ang importante doon. Wala akong pakialam kung anong klase siyang babae, kung nasa mababang uri siya na buhay, yung estado niya ng pamumuhay, or ordinary lamang siyang babae. Ang mahalaga, pakakasalan ko siya. Doon na rin naman papunta yun eh. So sabi ni Galvano, hindi yan ang pinupunto ko. Ang inaalala ko ang tita Aurora mo. Palibasa kasi hindi ako katulad mo na sumusunod ka sa patakaran ng pamilyang to. Malaki na ako. Kaya ko magdesisyon ng ano ko gustuin ko. Sabi ni Basil. Sinagot niya ama niya, tinarastok niya, nireal talk niya. Ngayon dumating ito si Peter. Sabi ni Galvan, ikaw na naman, di ba sabi ko sa iyo ko na makita yung pagmumukha mo para humingi ng pera? Sir, hindi ko ganun. Dito ako para makiramay sa inyo. Sabi ni Galvano, alam mo, salamat ha. Marami ng mga lalaking naubos dito. Si Paco, si Basil, tapos yung apo ko. Ibase sa akin, Beverly. Wala ng mga lalaki na tira dito, nauubos na. Sabi ni Peter, meron po, Sir Galvan. Anong ibig mong sabihin? Meron pa po natitira. Yung anak po ni na, Sir Rodolfo Palacios, saka ni Jessica. Sinabi yung pangalan eh, di ba? Anong ibig mong sabihin? May anak pa sila? Buhay pa? Turo mo sa akin. Nagkaroon ng interest to si Galvan. Alam mo naman to si Galvan, uto-uto, di ba? Kaya madali siyang mauto eh, maloko ng sino man. Kaya walang tiwala sa kanya si Aurora eh. Ngayon, sabi ni Peter, papakita ko po sa inyo. Samantala tong si Samantha pumasok na ng palihim sa kwarto ni Jericho. Attorney, narito na po yung inuutos sa akin. Nandito na ako sa kwarto ni Jericho. Magsisimula na po ako maghanap ng ebidensya. O sige. Binuksan niya itong cabinet ni Jericho, ngunit wala siya nakita, bigo siya. Diba? Lumabas siya. Ngayon, sinarado niya yung pintuan ng cabinet. Pinuntahan naman niya yung ilalim ng kama nito ni Jericho, yung bag. Binulat-lat niya, binuksan niya. Gawin din ang ginawa niya sa aparador kanina, diba? Binulat-lat niya yung mga damit na nakahanger. Ngunit wala rin siyang natagpuan, bigo na naman siya. Ngayon, nung sasauli na ni Samantha yung bag, nakita niya sa ilalim ng kama isang rubber shoes na galing kay Peter. Kay Peter yan eh. Rubber shoes na may bahid ng mga dugo. Dahan-dahan niya tong kinuha kasi curious siya eh. Nakita ng dalawang mata niya eh. Nagulat siya sa kanyang nakita may bahid ng mga dugo. Diba nakakatakot? Kinilabutan siya. So dito pa lamang meron ng matibay na ebidensya, saka merong bloodstains eh. Pwedeng ipasuri yan sa forensic report, di ba? Forensic department. So ibinigay na nga ni Peter tong litrato ni Rodolfo Palacios kasama isang sanggol kay Galvan. Sabi ni Galvan, so ikaw ang nawawalang anak ni Kuya Rodolfo? Opo, Sir Galvan. So laking tuwa nito ni Galvan dahil sa wakas buhay pala ang anak ni Kuya Rodolfo nila. At dito na natin malalaman bukas mga kapuso, no,
na iwe-welcome ng pamilya Palacios ang peking Palacios. Ito ay walang iba kundi si Peter dahil meron nga siya matinding binabalak, 'di ba? Talagang kailangan niya talaga ng pera para mabayaran yung mga utang niya. Pati na rin yung mga kamag-anak or pamilya na umaasa sa kanya. So, talagang mababaliw dito si Aurora 'no, dahil nga hindi niya tatanggapin itong si Peter bilang isang miyembro ng, Palacios dahil anak ito sa labas. So, galit na galit siya. Ano pa kayang sunod na hakbang nito ni Peter, 'di ba? Lalo na't talagang desperado na talaga siya. So, 'yan ang pakatungayan natin bukas mga kapuso at kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari paki-subscribe lamang po ang aking bahay para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi po mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.